Ganda ang topic natin ngayon. May kasabihan tayo, ang pag-aasawa ay di tulad ng mainit na kanin na pwede mong iluwa pagkatapos na mapaso. No? Yung bigla mo sinusubo eh. Kung masusunod ang isang mambabatas, posibleng mapadali pa ang proseso ng pagpapawalang bisa sa mga kasal, yung tinatawag na annulment para sa masa. Ang gastos kasi ngayon para magpa-annul, umaabot na raw ng halos 200,000 piso. Kaya napapanahon na nga bang maisabatasan, mas abot kayang annulment. Pag-usapan natin yan ni Professor Winnie Monsod, ang ating UH resident analyst. Manini, tama ba yung gastos? 200,000 na yung pinakamura na ba yan? Di ba may ilang mga annulment process, libre yun? Ay, hindi. Meron kang legal aid, may public attorney's office. In other words, somebody is helping you. Pero the gastos talaga, kailangan. Ngayon, sa annulment ngayon, kailangan mo, meron kang psychiatric evaluation, psychological evaluation, mahal yun. In other words, hindi lang lawyer ang involved, kundi doctors rin ang involved dito. Tapos hindi pa yan. Kung sinasabi ng Office of the Solicitor General na hindi pwede, merong kontsabahan yan, dalawang yan sa pag-annulment. In other words, pwedeng magmete pa ang Solicitor General. Alam niyo mga kapuso, ganito talaga, ever since, sinasabi ko, ang dali-dali magpakasal dito sa Pilipinas. Wala naman, you go get a license, right? And you get your blood tests, that's all. That's all that is necessary. And then you can get married. Napakadali. Tapos ang hirap-hirap maghiwalay. Hindi naman yata pwede yon. Kung gusto nyong mahirap, kung gusto nyong hindi maghihiwalay ang tao, kailangan pahirapan nyo ang marriage para talagang they have to know each other before they can get married. But since that is not the case, it must be easier to separate or to divorce, etc. Ayan rin ang isang problema. Pilipinas ngayon, only the Philippines, only one country in the world. Kung hindi mo sasali yung Vatican City. Okay? Only one country in the world has no divorce. It's the Philippines. Lahat ng bansa meron na? Lahat na. So, ang ginagawa natin, annulment kuno. So, mabuti na lang, itong si Neil Colmenares, itong congressman natin, isang congressman, sinasabi, pwede ba, let us make it easier for the poor. Kasi ang mga mayayaman lang ang pwede. Kung 200,000, do you realize how much 200,000 is? That's twice the annual income of a minimum wage earner. O, kita mo na yan? Okay, paano yan? Sali na natin si Congressman Eric Colmenares dahil nandito na siya. May akda po ditong batas na ito na House Bill 3592, yung abot kayang annulment. O Congressman, paano natisod mo ito at marami bang lumapit sa iyo? Good morning again. Good morning. Yes, actually. Good morning. Merong napansin kami sa batas kasi na ang nag-akaka-avail lang medyo yung may pera, celebrities, movie stars, no? Pero pag mahirap ka, hindi talaga pwede dahil napakahaba ng proseso. Sometimes it even takes 3 years. Lalo rin sinabi ni Maring Winnie, nag-appeal pa sa Supreme Court, no? And then expensive dahil nga may psychiatric evaluation pa, may abogado ka pa. So talagang hindi accessible ang batas. Ano pinagkaiba dito sa divorce, yung abot kayang annulment? Well, ang declaration of nullity, itong Article 36, ibig sabihin right from the start, psychologically incapacitated yung isang spouse and therefore parang walang marriage na nangyari. Pero ang divorce naman, may pagkilala siya na valid yung marriage nyo. Kaya lang, something happened in the process, kaya i-nullify, kumbaga, yung inyong kasal. Can you tell us something, Neil? Neri why do we... Neri. Sorry, Nori. Why do I say Neil? Excuse me. Can you tell us something? Bakit ba, sa Pilipinas, ayaw ng ating mga legislators na may divorce? Pwede ang annulment. Parang, ano ba? The point is that there is a desire for the couple to get away from each other. Hindi naman madalian yung decision na yan eh. Actually, nagtataka rin po ako kasi tama po kayo. Dati may Malta pa dati with a divorce. Wala na walang October divorce. Last year, pero last year, nag-pass na rin sila sa Pilipinas na lang natira sa buong mundo. Tapos pangalawa, nagtataka ako kasi ang Catholic Church itself, meron silang declaration of nullity. Ibig sabihin may mga kasal sila na dinideclare na null right from the start. No? So, hindi ko nakita ang opposition ng iba dito sa divorce. Pero itong bill namin, I asked my staff to review kagabi. Marami pala nag-co-author.
maraming nagko-author Maraming, na... Ilan kayo? Ilan kayo? Hindi pa nabilang eh. Pero it's not something na parang strange na isa lang o dalawa lang ang co-author. People, some of our colleagues are supporting it, recognizing siguro na nandyan na yung batas eh. Ano exactly ang pinapadali mo sa batas para mas madaling magkaroon ng nullity of marriage? Exactly what are you saying? Ang problema palagi diyan kasi na-prove mo na binubugbog ka, for example, ng asawa mo. Kukuha ka pa ng psychiatrist to prove ang pangbubugbog na yan ay psychological incapacity. Ang sabi ng bayan muna, sabi namin, para sa amin malinaw na talaga yun eh. Binubugbog mo na yung asawa mo, psychologically So, incapacity. bugbog lang. Ano Well, pa? 3 grounds. Anong lang? Anong Hindi, yun lang? ang bugbog. Excuse me. Bakit? Hindi, kasi Ibig sabihin, isa. Kung malaking bagay yan. O, sige. O, bugbugan. O, sige. Ano yung tatlo? Yung pangalawa is yung infidelity. No? Infidelity. Sa nangaliwa. Oo. At pangatlo, abandonment. Yung iniwan mo yung pamilya mo 1 year, at least 1 year, na hindi ka na naririnig, wala nang nangyari, you go... May mga marami Saan yan. po papasok yung estate is to protect yung Filipino family dyan, di ba? Ay dapat wala itong intention to shatter marriages that are working. Ito ay pag-apply lang ng Article 36 na nasa batas na pinasa ng panahon ni Cory Aquino actually, no? So, the state is not really destroying a family or a marriage kasi the marriage has been void from the start. Okay. Oy, kasali natin, nasa linya po ng telepono si retired Archbishop Oscar Cruz. Arsobispo, good morning. Good morning po sa inyo. Okay. Good morning, Archbishop. Ano ang inyong say dito sa sa move ni Nery Colmenares na medyo maggawin mas madali ang proseso ng annulment by making Sa mahirap. automatic na psychological incapacity yung pagbubugbog, yung pag-infidelity, sexual violence, at saka abandonment. What do you say to that, Archbishop? Maganda po yan pagkat I can manufacture the grounds for annulment. Ibig sabihin, kung ayaw ko sa asawa ko, bubugbugin ko. o kaya, pagkat mataba na, bungi na, bingi na, o kaya ay iiwan ko pagkat meron akong nakita mas maganda. Ayun. Okay, ay lilipat bahay ako. So, it's very... it's very nice to say gagawin ko lahat para yung asawa ko ay mawala sa piling ko. So, tingnan mo na. Is that a yes or a no? It's a no. Hindi you ko nakuha. don't want... No, because naman, Archbishop, are you telling me that these people yun, na nang bubugbog sa kanilang asawa, binubugbog nila so that they can just get an annulment? That's, hindi ba kayo na-stretching Hindi, sinasabi niya pag may batas na. Hindi po. Ayon Sinasabi niya po pag may batas na. Ay- Gagawin niyang grounds yun dahil kung grounds kayang bugbugan, ayoko na sa misis ko, bubugbugin ko na. Parang sadya na. Pag may batas na. Ayun ba sinasabi ninyo, Archbishop? Ang sinasabi ko po, pagkat yung bill na yan ng congressman, ay dinagdagan niya yung mga kwan, yung mga reasons for annulment. Sabi ko nga kung meron ng annulment na nakaraan mga psychological, dadagdagan niyo pa nito. Meron sana akong gustong itanong na, Sige po. ewan ko kung meron sagot, no? Oo. Ilan po bang kasal ang pwede kong sirain? Ilan bang pamilya ang pwede kong hiwalayan? Ilan bang mga anak ang pwede kong iwan? Pagkat kung ganyan ang kasal, you can come in and out. So, pakisabi sa akin, ilang babae ang pwede kong bugbugin, pakasalan at bugbugin, ilang babae ang pwede kong pakasalan at kaliwain, ilang babae ang pwede kong pakasalan at saka iwan. Mukha pong wala pong nakatakdang numero. Pero alam nyo, Archbishop, sa ngayon, yung psychological incapacity is proven by these acts. Itong mga pagbubugbog, pag-sexual violence, infidelity, abandonment, etc. Sa ngayon. Kaya lang, sa ngayon, yung ganyang akto na yan, kailangan sinusurian pa ng psychologist at psychiatrist.
Mahal na mahal makumuha ng psychologist at saka psychiatrist po eh. Hindi ba sa Catholic Church, if you look at the statistics on annulment in the Catholic Church, most of the annulments are sa mga mayayaman. Ano ang pwedeng nating gawin po para medyo matulungan natin ang mahihirap? Bakit po sa ating simbahan, ang mayayaman lang po ang merong pwedeng mag-annulment? That is a question that has to be answered by the church po. Can you clarify that for us? Hindi po totoo yan. And I will say categorically that is false. Pagkat sa simbahan po, ang nullity declaration ay from 0 centavos to 15,000 kung anong kaya mo. So, kung wala kang kaya, 0. Kung may kaya ka, pinamakataas, 15,000. Tapos pwede mong gawin 10, pwede mong gawin 5. Kaya po, marami dyan yung marami pong mga nagpupunta sa simbahan, may mga driver, may labandera, etc., etc. So, that's a very wrong impression po. At talagang mahal ay sa sibil yung annulment nila at saka yung nullity nila. Talaga pong mahal. Okay. Actually po, hindi naman talaga ito parang mag-encourage siya ng mga hiwalayan dahil may bill na. I think naman una, culturally, ang Pilipino, 50. actually binubugbog ka na minsan, ayaw mo na maghiwalay eh. So I don't think that the Filipinos will just jump into maghiwalay tayo kasi may batas na. Secondly, alam niya pag yung asawa ko ay bubugbugin ako, just na maghiwalay kami, tingin ko may psychological incapacity na talaga siya. I mean, for that person to really think na bubugbugin ko to para maghiwalay kami, that is already tantamount actually to Article 36 na. So, I think the bill is just trying to make Article 36 accessible to the poor. Okay. So, Archbishop, this is very good news to us na napakamura, at least in the Catholic Church. Okay. No? Opo. Yeah, because when yung mga kaibigan ko medyo mahal ang ginagastos nila. The question is, Archbishop, ilan po ang mga humihingi ng annulment sa Catholic Church na mga mahihirap? Ang amin pong statistics, for example, this year, ang nasa appeals tribunal, appeals hindi po yung first instance, no? Mahigit na pong 150. That's all over the country. Baka hindi alam kasi ng iba. At saka, kung meron lamang po kung pwedeng bagitin, kung mapapahintulot. Sige po. Of course. Alam niyo po sa simbahan, pag halimbawa proven na ikaw quote-unquote psychologically incapacitated, pagkat nang bugbog ka, lasinggero ka, etc., etc., meron po restrictive clause, hindi po pwede kayo mag-asawa. Pagkat pag nag-asawa kayo, psychologically incapacitated ka rin. So, pwede na naman pong anal yun. So, higpitan yung may workshop yan bago ikasal eh. Higpitan yung pag-uusap nila. Okay. Okay, Archbishop, salamat po. Salamat po. Bye-bye po. Have a nice day. Okay, Congressman, good luck, no? I hope it passes, yeah. May RH bill pa kayo. Ito Yeah, pa, that's another- nasasama mo pa to. Oh. That's another issue, of course. Okay. Maring Winnie, salamat po. sige, thank Unang you. balita na mga igan. Ang mga unang balita sa umagang ito. Sa gitna ng mga paghahanda para sa posibleng sympathy attack ng mga galamay ni Osama Bin Laden, ilang lugar sa Mindanao nananatiling nasa high